Ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa malamig na operating room. Para kay Doktora Diwa Montesillo, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hudyat iyon ng tagumpay. Hudyat na ang buhay na minsang nasa bingit ng kamatayan ay muli na namang nabigyan ng pagkakataon. Marahan niyang hinubad ang kanyang madugong guwantes, ang pagod ay gumuguhit sa bawat sulok ng kanyang katawan. 5 oras. 5 oras silang nakipagbuno kay kamatayan para sa isang pasyenteng ni pangalan ay hindi nila alam. Isang babaeng palaboy na dinala sa ospital matapos masagasaan. Walang pamilya, walang pera, walang pagkakakilanlan. Ngunit para kay Diwa, ang bawat buhay ay pantay-pantay. Ang bawat tibok ng puso ay isang milagro. Stable na ang vitals niya, doktora. Sabi ng resident doctor na si Miguel, halata rin ang pagod sa boses. Salamat sa'yo, Doc. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na siguro umabot to. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Diwa. Trabaho lang natin to. Ngunit sa loob-loob niya, may mainit na damdaming dumaloy. Ito ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Ito ang nagbibigay kahulugan sa kanyang puting bestida. Ang uniforme na para sa kanya ay simbolo ng pag-asa. Paglabas niya ng OR, sumalubong sa kanya ang liwanag ng umaga. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo ng sentro medikal ng Silangan, hindi niya maiwasang isipin si Amihan. Ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso at sa kasamaang palad, anak ng babaeng nagmamay-ari ng ospital na ito. Naalala niya ang tagpuan nila, kagabi sa hardin ng ospital. Sa ilalim ng puno ng kalachuchi, sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak, hinawakan ni Amihan ang kanyang mga kamay. Kaunting tiis na lang, mahal ko. Bulong nito. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Ibinigay nito sa kanya ang isang maliit na kahon. Isang simpleng kwintas na may palawit na hugis puso. Ipinapangako ko, kakausapin ko ulit si Mami. Maiintindihan din niya na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naniniwala ako sa iyo, Ann. Ngunit ang paniniwalang iyon ay laging sinusubok sa tuwing makakaharap niya si Doña Hidelisa Velez de Villa. Tulad noong nakaraang linggo sa isang charity gala na inorganisa ng ospital. Suot ang pinakamaganda niyang bestida. Sinubukan ni Diwa na maging karapat-dapat sa tabi ni Amihan. Ngunit ang bawat tingin ni Doña Hidelisa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa harap ng maraming tao, ipinagmalaki ng Doña ang isang batang doktora, si Doktora Katrina Lopez, na anak ng isang senador. Doktora Lopez is the future of this hospital, wika ni Doña Hidelisa. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. She has the brains, the background, and the pedigree. Isang karangalan na maging bahagi siya ng ating pamilya. Hindi man lang siya nito binigyan ng isang sulyap na para bang isa lamang siyang anino sa tabi ng magniningning na si Amihan. Ramdam na ramdam ni Diwa ang mensahe, hindi ka nabibilang dito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makarating siya sa emergency room. Ang gulo kanina ay napalitan na ng kapanatagan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang eksenang nagpatindig ng kanyang balahibo.
Isang babaeng walang sapin sa paa, marumi ang damit, at duguan ang mukha ang dinala ng mga nurse. Nagwawala ito sa stretcher. Walang pamilya, walang pera. Hindi natin pwedeng i-admit, yan ng walang down payment. Sigaw ni Dr. Alonso, ang senior doctor on duty, habang umiiling. Dalhin niyo sa public hospital. Pero doc, critical siya. May malaking hiwa sa tagiliran at hirap na siyang huminga. Giit ng isang nurse. Protocol is protocol, matigas na sabi ni Dr. Alonso. Hindi na nakatiis si Diwa. Lumapit siya, ang puso niya ay kumikirot sa awa. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ng babae bago ito tuluyang nawalan ng malay. Sinuri niya ang pulso nito. Mahina at mabilis. This woman was dying. Hindi siya aabot sa public hospital. Mahinahon ngunit may diin na, sabi ni Diwa. Hinarap siya ni Dr. Alonso. Ang mga mata ay nanlilisik. Doktora Montecillo, huwag kang makialam dito. Ako ang hepe rito at sinabi ko nang hindi pwede. Tumingin si Diwa sa paligid. Sa mga nurse na nag-aalala, sa ibang pasyente na nakatingin, at sa babaeng unti-unti nang nilalamon ng dilim. Naalala niya ang kanyang sinumpaan, ang Hippocratic Oath. Ang pangako niyang iligtas ang buhay anuman ang mangyari. Huminga siya ng malalim. This was it. Isang desisyon na maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan niya, sa relasyon nila ni Amihan, sa kanyang kinabukasan sa ospital na ito. Ngunit nang tumingin siya sa puting bestida na suot niya, alam niya ang dapat gawin. Tinitigan niya si Dr. Alonso mata sa mata. Ang boses niya ay buo at hinbum at hindi nanginginig. Ako ang mananagot, deklara niya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Ihanda ang operating room. Now. Kumamsap imbibinay. Walang nakapagsalita. Maging si Dr. Alonso ay natigilan sa kanyang tapang. Agad na kumilos ang mga nurse, itinulak ang stretcher papasok, habang si Diwa ay nagsimula ng magbigay ng mga utos. Habang naghahanda siya para sa operasyon, alam niyang tinatawid niya ang isang linya na hindi na niya maaaring balikan. Ngunit wala siyang pinagsisihan. Dahil sa gabing iyon, ang puting bestida ay hindi naging isang sumpa, kundi isang basbas, isang paalala ng kanyang tunay na misyon. Matapos ang matagumpay na operasyon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina para kunin ang kanyang mga gamit, isang staff mula sa administration office ang humarang sa kanya. Doktora Montecillo, tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at malamig. Ako nga, sagot ni Diwa. Pagod ngunit nakangiti. Inabot ng staff ang isang puting sobre. May selyo ito ng Sentro Medikal ng Silangan. Pinapabigay po ng board. Nagtatakang binuksan ni Diwa ang sulat. Nawala ang kanyang ngiti habang binabasa ang mga nakalimbag na salita. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng tagumpay, ay biglang kinabahan. You are hereby summoned to appear before the disciplinary board to discuss a serious breach of hospital protocol. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang sulat ay halos malukot sa kanyang pagkakahawak. Ang musikang kanina'y naririnig niya mula sa heart monitor ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang presyo ng isang buhay. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa isip ni Diwa habang nakaupo siya sa harap ng disciplinary board. Malamig ang hangin sa loob ng conference room, kasimlamig ng mga titig na ipinupukol sa kanya
ng 5 miyembro ng board. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Dr. Alonso. Ang muka ay blangko, ngunit sa kanyang mga mata ay may munting kislap ng tagumpay. Doktora Montecillo, simula ni Dr. Morales, ang pinuno ng board, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging istrikto. Naiintindihan mo ba ang bigat ng iyong ginawa? You bypassed protocol. You performed a major operation on a non-paying patient without clearance from administration, putting the hospital at great financial and legal risk. Huminga ng malalim si Diwa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Naiintindihan ko po, ngunit ang pasyente po ay mamamatay kung hindi ako kikilos agad. Bilang doktor, ang sinumpaan kong tungkulin ay iligtas ang buhay, higit sa lahat. Ang sinumpaan mo ring tungkulin ay sumunod sa mga alituntunin ng institusyong ito, sabat ng isang babaeng miyembro. Paano kung namatay ang pasyente sa operating table? Sino ang mananagot? Ang ospital. Ikaw ba ang magbabayad sa demanda? Galit. Iyon ang nagsimulang umakyat sa lalamunan ni Diwa. Pinipigilan niya itong sumabog. Sa tingin ko po, mas malaking demanda ang haharapin natin sa ating konsensya kung hinayaan nating mamatay ang isang tao nang dahil lang sa pera. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Dr. Alonso. Konsensya, doktora. Hindi nababayaran ng konsensya ang kuryente, ang sweldo ng mga nurse, o ang mga mamahaling gamit sa ospital na ito. Ang bawat salita nila ay parang patalim. Hindi sila interesado sa yaman ng buhay na kanyang iniligtas. Ang tanging nakikita nila ay ang gastos, ang panganib sa kanilang negosyo. Ito ba talaga ang sentro medikal ng silangan? Isang pagamutan o isang korporasyon? Natapos ang pagdinig ng walang malinaw na desisyon. Pag-aaralan namin ang iyong kaso, ang tanging sinabi ni Dr. Morales bago siya palabasin. Pagkalabas niya ng silid, nanginginig ang buong katawan niya. Agad niyang hinanap ang numero ni Amihan sa kanyang telepono. Kailangan niya ito. Kailangan niya ng kanyang kakampi. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan malapit sa ospital. Pagkaupo pa lang ni Diwa, bumuhos na ang kanyang sama ng loob. Hindi nila ako pinakinggan. Para sa kanila, isa lang akong empleyadong lumabag sa patakaran. Hindi nila nakita ang taong nag-aagaw buhay. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan mong kausapin ang mami mo. Kailangan mong ipaintindi sa kanya. Pakiusap. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay, ngunit ang pagkakahawak nito ay hindi kasing higpit tulad ng dati. Umiwas ito ng tingin. Ginawa ko na, Diwa. Pero, kilala mo si Mami. Matigas ang paninindigan niya pagdating sa negosyo. Negosyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Diwa. Buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Hindi negosyo. Hindi mo ba ako kayang ipaglaban man lang? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Isang buntong hiningang puno ng pag-aatubili. Hindi ganun kadali, Diwa. Mag-ingat ka. My mother is powerful. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Mag-ingat ka. Hindi ipaglalaban kita. Pananatani. Hindi. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kundi, mag-ingat ka. Na para bang sinasabi nitong mag-isa lang siya sa laban na ito. Tumayo si Diwa, ang pagkabigo ay mas masakit pa kaysa sa galit. Kung hindi mo kayang manindigan para sa akin ngayon, Amihan, kailan pa?
Hindi ito nakasagot. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Diwa ang unang lamat sa kanilang relasyon. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama at sinusubukang ipahinga ang isip, isang notification ang lumabas sa kanyang telepono. Isang link mula sa isang kaibigan na may kasamang mensahe, "Diwa, is this you?" Binuksan niya ang link. Isang hindi pamilyar na blog site. At sa pinakataas, isang malaking titulo na tila dumurog sa kanyang puso. Doktora sa sikat na ospital, ginagamit ang pasyenteng mahirap para sa sariling kasikatan? Namilog ang kanyang mga mata habang binabasa ang bawat salita. Isinasaad sa artikulo mula sa isang anonymous source sa loob ng ospital na si Doktora Diwa Montesillo ay isang ambisyosang doktor na desperadong mapansin, na sinadya niyang gumawa ng drama sa emergency room para maging bida. Binanggit pa nito ang kanyang relasyon kay Amihan de Villa, na pinalabas na ginagamit niya para umangat sa buhay. Ang mga detalye, napaka-espesipiko. Ang mga salitang ginamit ni Dr. Alonso, ang pangalan ng pasyente na siya lang ang nakakaalam. Imposibleng manggaling ito sa isang tagalabas. Ito ay isang planadong atake, isang maruming laro. At sa likod ng lahat ng ito, alam niyang iisang tao lang ang may kakayahang gawin ito, si Doña Fidelisa. Kinabukasan, pumasok si Diwa sa ospital, hindi para magtrabaho, kundi para harapin ang hatol sa kanya. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam niya ang mga tinging mapanghusga at mga bulungang sumusunod sa kanya. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy bago siya makarating sa administration office. May humawak sa kanyang braso. Isang matandang nurse na may mabait na muka. Si Sister Pag-asa, ang nurse na laging nakangiti sa kanya. Ngunit ngayon, ang muka nito ay puno ng pag-aalala. Hinila siya nito sa isang sulok na walang gaanong tao. "Doktora," pabulong nitong sabi, habang maingat na tumitingin sa paligid. "Sister Pag-asa, may problema po ba?" Hindi sumagot ang matandang nurse. Sa halip, mas hininaan nito ang boses, sapat lang para marinig ni Diwa. "Hindi ako naniniwala sa mga nababasa ko. Alam ko kung gaano kabuti ang puso mo." Huminto ito sandali, tila nag-aalangan, bago nagpatuloy. "Mag-iingat ka kay Doña Fidelisa, doktora. Mag-iingat ka ng mabuti." Pagkasabi noon, mabilis itong umalis, na parang walang nangyari. Naiwan si Diwa na tulala. Ang babala ni Sister Pag-asa ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa wakas, tinawag na siya papasok sa opisina. Iniabot sa kanya ni Dr. Juan Morales ang isa na namang puting sobre. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang buksan para malaman ang laman. Ramdam na niya ang bigat nito. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan niya ang sulat. Iilang linya lang ang nakasulat. Ngunit ang mga salitang iyon ang gumuho sa kanyang mundo. Effective immediately. Your medical practice privileges at Sentro Medikal ng Silangan are hereby suspended indefinitely. Indefinitely. Walang taning. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Ang kanyang pangarap, ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang kanyang pangalan, lahat ay kinuha sa kanya. Ito pala ang presyo ng isang buhay, ang kanyang buong buhay. Basag na pangarap,
Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang nararamdaman ni Diwa habang dahan-dahan niyang nililigpit ang kanyang mga gamit sa locker. Bawat gamit na kanyang hawakan ay may dalang alaala. Ang stethoscope na regalo sa kanya ni Amihan noong graduate siya. Ang libro na bigay ng kanyang paboritong propesor. Ang mga litrato nila ng kanyang mga kaibigang doktor. At sa huli, ang naiwan na lang ay ang nakatuping puting bestida. Ang unipormeng minsan ay simbolo ng kanyang pinakamataas na pangarap. Ngayon, ay tila isang malaking paalala ng kanyang kabiguan. Hinaplos niya ang magaspang na tela. Amoy ospital pa rin. Amoy gamot. Pag-asa. At ngayon, pagtatapos. Isinara niya ang pinto ng locker. Ang metalikong tunog nito ay tila isang huling pamamaalam. Sa kanyang pag-alis, wala man lang ni isang kasamahan ang lumapit. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay nagbubulungan. Ang lason ni Doña Fidelisa ay epektibo. Sa isang iglap, siya ay naging isang kaaway sa lugar na minsan niyang tinawag na pangalawang tahanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, may isang hibla pa ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Si Amihan. Kailangan niyang maniwala na sa kabila ng pananahimik nito, sa kabila ng takot nito sa ina, ay mananaig pa rin ang pag-ibig nito para sa kanya. Kailangan niyang marinig mula mismo rito na hindi pa ito ang katapusan. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga De Villa. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat metro na kanyang tinatahak. Pagdating niya sa malaking tarangkahan, tila siya isang pulubi na kumakatok sa pinto ng isang palasyo. Pinagbuksan siya ng gwardya, marahil ay sa utos na rin ni Amihan, na naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang mainit na yakap ng kanyang kasintahan, kundi ang malamig na presensya ni Doña Fidelisa. Nakaupo ito sa isang silyang tila trono. Suot ang isang eleganteng damit. Umiinom ng tsaa. Sa tabi nito, nakatayo si Amihan, balisa at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mabuti naman at dumating ka, Diwa. Sabi ni Doña Fidelisa, ang boses ay kalmado, ngunit mapang-uyam. I was expecting you. Hindi pinansin ni Diwa ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amihan. An, nagsusumamo niyang tawag. Kausapin mo ako. Ngunit si Doña Fidelisa ang sumagot. Dahan-dahan nitong inilapag ang tasa ng tsaa at kinuha ang isang sobre sa mesang katabi nito. Inilahad niya ito kay Diwa. I think this will solve everything. Tumingin si Diwa sa sobre, pagkatapos ay kay Amihan, naghahanap ng paliwanag. Ano to? Tanong niya. Isang tseke, sagot ng Donya. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Consider it a severance pay for your troubles. At para na rin sa iyong voluntaryong pag-alis sa buhay ng anak ko. Ang bawat salita ay parang sampal. Hindi, mas masahol pa. Para siyang tinapakan, dinuraan, at inalok ng bayad para sa kanyang kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit ang tingin niya ay nanatili kay Amihan. Amihan? Papayag ka ba rito? Basag ang kanyang boses. Ito na lang ba ang halaga ko sa'yo? Ang halaga ng pagmamahal ko? Nakatungo lang si Amihan. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita ni Diwa ang pag-igting ng kanyang panga.
ang pag-aaway sa loob ng kanyang sarili. Isang salita lang. Isang salita lang mula sa kanya ang kailangan ni Diwa. Hindi. Tumigil ka, Mami. Mahal ko siya. Kahit ano. Sabihin mo sa akin, Ann. Pagpapatuloy ni Diwa, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin ka sa akin at sabihin mong hindi mo na ako mahal. Sabihin mong mas mahalaga ang pera at kapangyarihan ng pamilya mo kaysa sa akin. Sabihin mo! Ngunit wala. Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Sa katahimikang iyon, durog na durog ang puso ni Diwa. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay, ang lalaking inakala niyang sasandalan niya, ay ni hindi siya kayang tignan sa mata habang winawasak ang kanilang mga pangarap. Apathetic scene, komento ni Doña Hidelisa, tila naiinip. Take the check, Hija. Know your place. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Diwa. Isang kakaibang kapayapaan ang pumalit sa sakit. Ang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Kinuha niya ang tseke. Nakita niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Doña Hidelisa. Isang ngiting mapanlait. Ngunit hindi niya ibinulsa ang tseke. Sa halip, sa harap nilang mag-ina, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso. Hanggang sa maging maliliit na konfeti ng kabiguan. Pagkatapos, hinubad niya ang singsing na suot niya sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng mga pangakong napako. Lumapit siya kay Amihan, na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Inilagay ni Diwa ang singsing sa nakabukas na palad ni Amihan at isinara ang mga daliri nito. Hindi ang pera o ang posisyon mo ang minahal ko, Amihan, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit buo at hindi na nanginginig, kundi ang lalaking akala ko ay may paninindigan. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik, ngunit hindi na siya lumingon pa. Paglabas niya ng mansyon, kasabay ng pagsara ng malaking pinto, sa kanyang likuran ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang nasirang puso. Wala siyang pakialam kung mabasa siya. Naglakad lang siya sa gitna ng unos. Hindi alam kung saan pupunta. Walang trabaho. Walang kasintahan. Walang tahanan na babalikan. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nakaparada sa gilid ng daan, habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa salamin. Pakiramdam niya ay isa na siyang basag na salamin, na kahit kailan ay hindi na muling mabubuo. Ubos na siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak sana niyang huwag sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos. Hello, si Doktora Diwa Montesilio po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa San Lazaro Public Hospital. Kumunot ang noo ni Diwa. Bakit po? Doktora, sabi ng nurse. Yung pasyente niyo po na dinala dito mula sa sentro medikal. Yung natagpuang walang malay sa kalsada. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Diwa. Anong nangyari sa kanya? Gising na po siya, doktora. Gising na po ang pasyente ninyo. Ang pangalan sa mga panaginip. Ang amoy ng San Lazaro Public Hospital ay ibang-iba sa sentro medikal. Dito, ang amoy ng antiseptic ay may kahalong amoy ng pawis, ng siksikan, ng hirap. Ang katahimikan ng mga pribadong silid
ay napalitan ng ugong ng mga bentilador, ng iyak ng mga sanggol, at ng daing ng mga pasyenteng magkakatabi sa isang mahabang ward. Ito ang bagong mundo ni Diwa. At sa gitna ng mundong ito, sa isang kama sa pinakasulok, naroon ang babaeng naging dahilan ng lahat. Nawala ang kanyang trabaho, ang kanyang kasintahan, ang kanyang reputasyon. Ngunit sa tuwing tinitignan niya ang babaeng mahimbing na natutulog, walang kahit anong pagsisisi sa kanyang puso. Ang babaeng ito ang tanging natitira sa kanya. Isang buhay na patunay na sa kabila ng lahat, ginawa niya ang tama. Dahil wala na siyang trabaho at napakaraming oras, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aalaga rito. Ang mga nurse na kulang sa tauhan at pagod na sa dami ng pasyente ay labis na natuwa sa kanyang tulong. Liway ang ipinangalan ni Diwa sa babae. Mula sa salitang liwayway, isang pangalan na puno ng pag-asa, isang pahiwatig ng bagong umaga na sana'y dumating para sa kanilang dalawa. Araw-araw, nandoon si Diwa. Siya ang nagpapakain kay Liway ng maligamgam na lugaw. Dahan-dahan, tinitiyak na hindi ito mabubulunan. Siya ang nagpupunas sa katawan nito, ang nagsusuklay sa buhok nitong matagal nang napabayaan. Kinakausap niya ito ng may lambing. Kahit na ang tanging isinusukli sa kanya ni Liway ay isang blangkong tingin. Ang mga mata nito ay bukas, ngunit tila walang nakikita. May isang pader sa pagitan ni Liway at ng mundo, isang pader na gawa sa takot at sa nakaraang ayaw nitong balikan. Isang gabi, sa sobrang pagod ay nakaidlip si Diwa sa silyang katabi ng kama ni Liway. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa nurse's station sa di kalayuan. Ang tanging ingay ay ang mahinang paghilik ng ibang pasyente. Bigla, binasag ang katahimikan ng isang sigaw. "Huwag! Huwag po!" Napabalikwas ng bangon si Diwa. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Si Liway. Nagwawala ito sa kanyang kama. Ang mga braso ay iwinawasiwas na tila may itinutulak palayo. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot, ngunit hindi siya nito nakikita. Nakatingin ito sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Isang multo mula sa kanyang panaginip. Agad na lumapit si Diwa at niyakap ito. "Liway, gising. Panaginip lang yan. Ligtas ka rito." Ngunit hindi ito tumigil. Lalo pa itong nagsisigaw. Ang boses ay puno ng panginginig at takot. At sa gitna ng kanyang mga sigaw, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binanggit. Isang pangalan na nagpatigil sa paghinga ni Diwa. "Hidelisa! Tulungan mo ako! Hidelisa!" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hidelisa. Imposible. Napakaraming Hidelisa sa mundo. Ngunit ang paraan ng pagbigkas ni Liway sa pangalan, puno ng takot, ng pagsusumamo, na tila galing sa isang matalik na kakilala, ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Diwa. "Bakit, Hidelisa? Bakit?" At pagkatapos ay humagulgol ito. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang wasak na kaluluwa. Bago ito muling bumagsak sa kama, pagod at basang-basa ng pawis. Naiwan si Diwa na nakatayo, nanginginig. Ang pangyayaring iyon ay hindi isang simpleng bangungot. Iyon ay isang alaala. Isang alaala na pilit na kumakawala. Kinabukasan,
Habang pinapalitan niya ng damit si Liway, mas naging mapanuri siya. Pinagmasdan niya ang bawat galos, bawat peklat. At doon, sa kanyang likuran, sa ibabaw ng kanyang kanang balikat, may nakita siyang isang mahabang pilat. Hindi ito pilat ng operasyon. Ito ay magaspang at hindi pantay. Isang pilat na tila dulot ng isang malubhang pagkakabagsak o pagkakasabit sa isang matulis na bagay. Isang pilat na tila guhit ng isang malagim na alaala. Umupo si Diwa sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang search engine. Hi Delisa Velez de Villa Accident. Sentro Medical ng Silangan Old Cases. Mysterious fall near Hiraya City. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng kombinasyon. Ngunit walang lumabas. Walang anumang ulat ng aksidente na may kinalaman sa pangalan ng ina ni Amihan. Napakabilis na naalis ang pangalan nito sa anumang posibleng iskandalo. Nabigo. Ibinulsa niya ang telepono. Marahil ay nagkakamali lang siya. Marahil ay nababaliw na siya sa kaiisip sa mga De Villa. Marahil ay isa lang itong malupit na pagkakataon. Nang araw na iyon, ibinigay sa kanya ng nurse ang mga lumang damit ni Liway na nilabhan na. Ang damit na suot nito noong araw na ito'y natagpuan. Habang tinutupi niya ang maruming blusa, may nakapa siyang isang bukol sa laylayan, sa tahi, sa pinakailalim. Tila may isang bagay na isiniksik doon at tinahi para maitago. Dahil sa kuryosidad, kumuha siya ng maliit na gunting mula sa first aid kit at maingat na tinastas ang tahi. Mula sa loob, isang maliit, nakatuping piraso ng tela ang nahulog sa kanyang palad. Ito ay isang panyo. Luma na. Naninilaw na sa katagalan. At may punit sa isang gilid. Ngunit ang tela ay pino pa rin. Hindi ito ordinaryong panyo. Maingat niya itong binuklat. Sa isang sulok, mayroong burda. Isang burda na gawa sa asul na sinulid. Simple ngunit elegante. 2 letra. D. M. Nanigas si Diwa sa kanyang kinauupuan. Ang panyo ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tinitigan niya ang mga letra paulit-ulit na tila umaasang magbabago ito. D. M. Diwa Montesillo, ang kanyang mga inisyal, ina. Ang 2 letrang iyon, DM, ay tila may sariling bigat. Bawat sulok ng burda ay parang humihila sa isang hibla ng alaala na matagal nang natabunan sa isipan ni Diwa. Hindi maaari. Isang malupit na pagkakataon lamang ito. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hawak-hawak ang lumang panyo. Ngunit habang hinahaplos niya ang magaspang na sinulid ng burda, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang imahe na malabo, ngunit malinaw. Isang maliit na batang babae, nakaupo sa isang matigas na kahoy na kama. Ang amoy ng floor wax ay nangingibabaw sa hangin. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tawanan ng ibang mga bata sa ampunan. Ngunit siya, hindi siya nakikipaglaro. Mahigpit niyang hawak ang isang puting panyo.Yor Teresa, tanong ng munting bata. Sino po ang nagbigay nito sa akin? Ang madre, isang matandang babae na may mabait, ngunit malungkot na mga mata, ay umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Iyan, Diwa.
Ang tanging iniwan sa iyo ng iyong ina noong ikaw ay dinala niya rito. Ang sabi niya, ang mga letrang iyan ay para hindi mo makalimutan kung sino ka. Diwa Montetillo. Tinitigan ng bata ang borda. Ang sinulid na kulay asul, parang kulay ng dagat sa isang payapang hapon. Babalikan po ba niya ako, Sor? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng madre. Ipagdasal natin, anak. Ipagdasal natin. Nabalik si Diwa sa kasalukuyan. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol, ang panyong iyon. Ang panyong iyon ay matagal nang nawala, naluma at nasira sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang alaala nito, hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Ang kulay ng sinulid, ang disenyo ng mga letra, ang lambot ng tela. Tumayo siya, ang kanyang mga tuhod ay tila walang lakas. Dahan-dahan siyang lumingon sa babaeng natutulog sa kama. Ang babaeng tinawag niyang Liway. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mukha nito. Ang hugis ng kanyang mga labi. Ang kurba ng kanyang mga pilikmata. Mga pamilyar na hugis na ngayon lang niya nakita ng may kalinawan. Mga hugis na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang lahat ng ingay sa ward ay biglang naglaho. Ang babaeng palaboy na kanyang iniligtas. Ang pasyenteng naging dahilan ng pagkawala ng lahat sa kanya. Ang babaeng sumisigaw ng pangalan ni Fidelisa sa kanyang mga panaginip. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsama-sama sa isang iglap, bumubuo ng isang larawang napakasakit, napakagulat, na halos hindi niya kayang tanggapin. Inay! Isang bulong lang iyon. Mahina. Nanginginig. Isang salitang matagal na niyang gustong bigkasin, ngunit hindi niya alam kung kanino iaalay. Lumapit siya sa kama. Bawat hakbang ay parang 100 libra ang bigat. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan mula pa noong araw na siya'y sinuspinde. Noong araw na siya'y iniwan ni amihan, ay biglang bumuhos. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng kabiguan, hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng 25 taon na pangungulila. Luha ng isang batang babae na laging nagtatanong sa mga bituin kung nasaan ang kanyang ina. Luha ng isang babaeng ngayon lang nahanap ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Liwayway. Magaspang ito at may mga kalyo. Ang kamay ng isang taong dumaan sa matinding hirap. Ngunit sa ilalim ng gaspang na iyon, naramdaman ni Diwa ang isang init. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang koneksyon ng dugo. Inay, ulit niya, sa pagkakataong ito, mas malakas, mas malinaw, habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa kumot ng ospital. Ako po ito, si Diwa. Ang babae sa kama ay hindi kumilos. Ang paghinga nito ay malalim at payapa. Ngunit si Diwa sa kanyang pag-iyak ay nagsimulang ikwento ang kanyang buhay. Ikinuwento niya ang kanyang paglaki sa ampunan, ang kanyang mga pangarap na maging doktor, ang kanyang pagsisikap para makamit ang lahat ng iyon. Ikinuwento niya ang lahat na para bang sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay mabubuo niya ang tulay sa pagitan ng kanilang nawalang panahon. Lagi po kitang hinahanap, inay, humihikbi niyang sabi.
Sa bawat mukha ng pasyente ko, sa bawat matandang babaeng nakakasalubong ko sa daan. Hindi po ako sumuko. At ngayon nandito ka na. Niyakap niya ang kamay ng ina, idinikit ito sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil. Mahina. Halos hindi maramdaman. Ngunit nandoon. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ni Liwayway ay bahagyang bumukas. Malabo at wala pa ring pokus. Ngunit nakatingin ito sa direksyon niya. Isang mumunting tunog ang lumabas sa mga labi nito. Isang tunog na hindi mainaintindihan. Ngunit para sa pandinig ni Diwa, iyon na ang pinakamagandang salita sa buong mundo. Isang instinct. Ang instinct ng isang ina na nararamdaman ang presensya ng kanyang anak. Ang katotohanan ay bumagsak kay Diwa na parang malaking bato. Ang kanyang ina, si Liwayway Reyes ang pangalang Hidelisa na isinisigaw nito. Ang peklat sa kanyang likod. Ang pagtatangka ni Doña Hidelisa na sirain siya. Lahat ay konektado. Hindi lang siya kinasusuklaman ni Doña Hidelisa dahil sa estado niya sa buhay. Kinatatakutan siya nito. Dahil sa hindi malamang dahilan, ang paglapit ni Diwa sa pamilya de Villa ay isang panganib sa madilim na sikretong itinatago ng Donya. At ang sikretong iyon ay natutulog ngayon sa kama sa harapan niya. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Puot. Determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi na bilang isang pasyenteng walang pagkakakilanlan, kundi bilang ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Isang biktima ng isang karumaldumal na krimen. Inay! Bulong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi matatag at puno ng pangako. Hindi ko pa po alam kung anong nangyari sa inyo. Hindi ko pa alam kung bakit kayo nagkaganito. Pero ipinapangako ko po sa inyo, aalamin ko ang lahat. At kung sino man ang may gawa nito sa inyo, pagbabayaran nila. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang logo ng sentro medikal ng Silangan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat at ang lugar kung saan niya hahanapin ang kasagutan. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Habang iniisip niya ang ospital, ang ina niya, na kanina lang ay kalmado, ay biglang nagpakita ng senyales ng pagkabalisa. Kumunot ang noo nito at ang paghinga ay bumilis. Nagkataon lang ba? Kinabukasan, habang pinapanood nila ang balita sa maliit na telebisyon sa ward, isang commercial ng sentro medikal ng Silangan ang lumabas. Isang magandang patalastas na nagpapakita ng mga modernong kagamitan at mga doktor na nakangiti. Kasabay ng paglitaw ng logo ng ospital sa screen. Biglang napahawak ng mahigpit si Liwayway sa braso ni Diwa. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay blangko, ay biglang napuno ng sindak. Nagsimula itong umiling-iling. Ang katawan ay nanginginig, na tila nakakita ng isang halimaw. At sa sandaling iyon, nakumpirma ni Diwa ang lahat ng kanyang hinala. Ang koneksyon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang katotohanan. Isang madilim at nakakakilabot na katotohanan na nag-uugnay sa kanyang ina, kay Doña Hidelisa, at sa ospital na minsan niyang pinangarap. Ang laban niya ay hindi na lamang para sa kanyang lisensya o sa kanyang pangalan. Ang laban na ito ay para sa katarungan ng kanyang ina,
At sisimulan niya ito ngayon, mga pekeng papeles. Ang bawat sulok ng malawak na mansyon ng mga De Villa ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay amihan, ito ay naging isang kulungan. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pinupuno lamang ng mahinang tunog ng yelo na natutunaw sa kanyang baso ng brandy. Ilang araw na siyang ganito. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Ang lasa ng mamahaling alak ay naging lasang abo na sa kanyang panlasa. Ang bawat pag-inom ay hindi nakakabawas sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Bagkus ay lalo lang nitong pinatitingkad ang imahe ng mukha ni Diwa noong huli silang nagkita. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagkabigo, at ang nakamamatay na katahimikan niya. Ibinaba niya ang baso at kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang gallery. Naroon ang mga litrato nila. Ang unang litrato nila sa isang medical mission, parehong pagod ngunit nakangiti. Ang litrato nila sa tuktok ng isang bundok, yakap-yakap ang isa't isa habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang litrato noong ibinigay niya ang singsing, kung saan ang mga mata ni Diwa ay nagniningning pa sa saya at pag-asa. Patawarin mo ako, Diwa, bulong niya sa kawalan. Duwag ako. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan ito. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lang sa voicemail. Nag-iwan siya ng napakaraming mensahe, puno ng pagsusumamo at paghingi ng tawad. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita para burahin ang sakit na kanyang idinulot. Samantala, sa opisina ni Doña Hidelisa sa sentro medikal, ang lamig ay hindi lang dahil sa aircon. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Habang kaharap ang isang doktor na halatang kinakabahan. Si Dr. Reyes, isa sa mga pinakamatagal na doktor sa ospital. At may malaking utang na loob sa Donya. Nakarating sa akin ang balita. Simula ni Doña Hidelisa. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Na ang babaeng iyon, si Montesilo, ay palaging nasa San Lazaro. Nagbabantay sa palaboy na kanyang iniligtas. Oo po, Donya. Iyon po ang sabi-sabi. Nauutal na sagot ni Dr. Reyes. Pinapawisan sa kabila ng lamig. Hindi ako mapakali hanggat malapit siya sa babaeng iyon. Hanggat may koneksyon pa siya sa ospital na ito, kahit sa alaala man lang, siya ay isang panganib. Tumingin ng diretso si Doña Hidelisa sa mga mata ng doktor. Isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Kailangan nating tapusin ang problema habang maliit pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doña? Ngumiti si Doña Hidelisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw ang may hawak ng lahat ng medical records sa ospital na ito, hindi ba, Dr. Reyes? Ang kailangan ko lang ay ilang papeles. Isang kasaysayan ng mga pagkakamali. Isang maling reseta dito. Isang maling diagnosis doon. Mga kaso na naganap di umano noong siya ay nag-uumpisa pa lamang. Mga kaso na maingat nating itinago para protektahan ang pangalan ng ospital. Ngayon na ang panahon para ilabas ang mga iyon. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Reyes. Pero Donya, iyon po ay pag-imbento ng ebidensya. Peke. Walang ganong nangyari. Lahat ng bagay ay nagiging totoo kung ito ay nakasulat sa opisyal na papel at may pirma ng isang respetadong doktor. Tulad mo. Inilapit niya ang kanyang mukha. Gawin mong miserable ang buhay niya. Ang kanyang bawat salita ay may kamandag. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa. Sa labas ng opisina, naglalakad si Sister Pag-asa. May dalang isang tray ng kape para sa mga hepe.
Bahagyang nakaawang ang pinto ng opisina ni Doña Hidelisa. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang ilang mga salita na nagpatindig ng kanyang balahibo. Maling reseta. Pasyenteng muntik mamatay. Doktora Montecillo. Takpan siyang kamanamay nanay, di ba? Dali-dali siyang naglakad palayo. Ang puso niya ay kumakabog. May masamang nangyayari. At sa gitna ng lahat, ang pangalan na naman ni Doktora Diwa. Nang gabing iyon, hinarap ni Amihan ang kanyang ina sa sala. Ang lakas ng loob na kanyang naipon mula sa alak at pagsisisi ay nag-umapaw na. "Mami, ano na namang ginagawa ninyo?" Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng akusasyon. "Narinig ko mula sa isang source sa ospital na may pinag-iinitan na naman kayo. Bakit hindi nyo na lang tigilan si Diwa?" Tumingin sa kanya si Doña Hidelisa. Mula sa kanyang pagbabasa ng libro, hindi natitinag. "Ginagawa ko ang dapat gawin. Pinoprotektahan ko ang pamilyang ito." "Sa paanong paraan, Mami?" "Sa pagsira sa buhay ng isang inosenteng tao." "Inosente?" Tumawa ang Donya. "Ang babaeng iyon ay isang ahas, Amihan. Inakit kanya para sa pera at kapangyarihan natin. At ngayong wala na siya sa buhay mo, dapat nating siguraduhin na hindi na siya makakabalik pa." "Mahal ko siya!" Sigaw ni Amihan, isang sigaw na matagal na niyang kinimkim. Ang pag-ibig ay isang kahinaan na hindi natin kayang tustusan. Malamig na sagot ni Doña Hidelisa. "Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa pamilya natin. Darating ang araw, magpapasalamat ka rin sa akin." Tumalikod na ito, senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Amihan na nakakuyom ang mga kamao. Talunan na naman. Kinabukasan, sa San Lazaro Public Hospital. Payapang nagbabasa ng libro si Diwa sa tabi ng kanyang ina, na mahimbing na natutulog. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng gulo. Biglang may pumasok na 2 pulis sa ward. Ang kanilang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Naglakad sila ng may awtoridad. Ang kanilang mga mata ay sinusuri ang bawat kama. Tumigil sila sa harap mismo ni Diwa. "Ikaw ba si Doktora Diwa Montecillo?" Tanong ng mas matandang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Tumayo si Diwa, naguguluhan. "Ako nga po. Bakit po?" Ang pulis ay naglabas ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. "Hinahanap po namin si Doktora Diwa Montecillo," sabi ng pulis, habang binubuklat ang papel. "Mayroon po kaming warrant of arrest para sa kanya." Lahat ay nawala. Warrant of arrest? Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Diwa na parang hangin. Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat sa papel na hawak ng pulis. Ang kanyang pangalan. Ang kaso, multiple counts of medical malpractice and reckless imprudence resulting in serious injury. Hindi ito totoo," nanginginig niyang sabi. "Nagkakamali po kayo. Wala akong ginawang masama." "Doktora, yan po ang sasabihin ninyo sa korte," sagot ng pulis. Ang tono ay hindi nagbabago. "Sa ngayon, kailangan niyo pong sumama sa amin." Ang mga pasyente at na nurse sa ward ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula na namang kumalat, mas malakas at mas mapanghusga kaysa dati. Mula sa isang respetadong doktora, naging isang kriminal siya sa mata ng lahat.
Pero ang nanay ko, lumingon siya sa kanyang ina na nagising dahil sa komosyon. Si Liwayway, kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari, ay nakakaramdam ng panganib. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Hindi ko siya pwedeng iwan, pagmamakaawa ni Diwa. Pasensya na po, sabi ng pulis, at sa pagkakataong ito ay naglabas na ito ng posas. Ang malamig na metal na dumampi sa kanyang mga pulsuhan ay ang huling dagok. Isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang pagklik ng posas ay umaling-aungaw sa buong ward. Isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ang tunog ng pagkawala ng kanyang kalayaan, ng kanyang dignidad. Habang inilalabas siya ng mga pulis, ang bawat hakbang ay parang isang parusa. Nakikita niya ang mga mukha ng tao, ang iba ay puno ng awa, ang iba ay puno ng panghuhusga, at sa gitna ng lahat, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, humahagulgol habang sinusubukang bumangon, ngunit pinipigilan ng isang nurse. Ang sakit. Ang sakit na makitang natatakot ang kanyang ina para sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang kanyang nararamdaman. Pagdating nila sa labas ng ospital, isang pamilyar na kotse ang huminto nang mabilis sa kanilang harapan. Bumaba mula rito si Amihan. Ang muka ay gusot-gusot at puno ng pag-aalala. Nakatanggap marahil ito ng tawag mula sa isang kakilala sa loob. "Diwa!" sigaw niya. Tumakbo papalapit. "Anong nangyayari? Bitawan niyo siya." Hinarang siya ng isang pulis. "Gino, huwag po kayong makialam. Opisyal na operasyon po ito." "Anong kaso? Walang kasalanan si Diwa." Pagpipilit ni Amihan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalan ng magawa. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang lalaking minsan ninhananging, minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking nanahimik noong kailangan niya ito. At ngayon, narito siya, sumisigaw, nagwawala, pero huli na ang lahat. "Amihan, umalis ka na," mahina niyang sabi. Ang boses ay walang emosyon. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. "Hindi! Hindi ako aalis!" "Doktora, pumasok na po kayo sa sasakyan," utos ng pulis. Habang papasok siya sa police car, ang kanyang mga mata ay napadako sa kabilang kalsada. Sa di kalayuan, nakaparada ang isang itim at eleganteng kotse. Ang bintana sa backseat ay bahagyang nakabukas. At sa loob, kahit malayo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang buhok na laging nakaayos. Ang tindig ng isang reyna. Si Doña Hidelisa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. At sa segundong iyon, nakita ni Diwa ang isang malamig, mapagwaging ngiti sa mga labi ng Donya. Isang ngiti na nagsasabing, "Tapos ka na. Ako ang nanalo." Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas sa katawan ni Diwa ay tila naubos. Ang kaaway niya ay hindi lang makapangyarihan. Ito ay isang demonyo. Isang demonyong kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Wala na. Lahat ay nawala. Isinara ang pinto ng police car. Ang huling nakita na ng hananaktan niya, itay ang desperadong mukha ni Amihan at ang papalayong imahe ng ospital. Habang umaandar ang sasakyan, ipinikit na lang ni Diwa ang kanyang mga mata. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Marahil ito na talaga ang kanyang katapusan. Sa isang malamig na selda,
Malayo sa kanyang ina, malayo sa kanyang mga pangarap. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa labas. Doktora, sandali! Napamulat siya. Sa salamin sa gilid ng sasakyan, nakita niya ang isang tumatakbong figura. Isang babaeng pamilyar, nakauniporme ng nurse. Humihingal ito at pawis na pawis. Si Sister Pag-asa. Huminto ang sasakyan ng pulis. Lumapit ang matandang nurse sa bintana, ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod. Doktora, sabi niya, habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng araw. Isang silver na USB flash drive. Itinapat niya ito sa bintana para makita ni Diwa. Doktora, mayroon akong ebidensya. Huwag kang susuko. Ang liwanag sa dilim. Ang imahe ni Sister Pag-asa. Humihingal sa gilid ng kalsada habang hawak ang isang maliit na USB. Ay tila isang aparisyon. Para kay Amihan, na kanina lang ay nalulunod sa sarili niyang kawalan ng magawa. Ang eksenang iyon ay parang isang liwanag na biglang sumulpot sa gitna ng isang napakadilim na gabi. Ebidensya. Ang isang salitang iyon ay sapat na para gisingin ang diwa ni Amihan na matagal nang natutulog sa ilalim ng takot. Habang umaandar palayo ang sasakyan ng pulis na lulan si Diwa, hindi na nag-aksaya ng panahon si Amihan. Ang kanyang atensyon ay napunta sa matandang nurse na ngayon ay nanginginig marahil sa takot at pagod. Nilapitan niya ito. Sister Pag-asa, ano po yan? Ano pong ebidensya ang sinasabi ninyo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng agarang pangangailangan. Tumingin muna ang nurse sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Lalo na nang makita kung sino ang kausap niya, ang anak ni Doña Hidelisa. Ngunit nang makita nito ang desperasyon at sinseridad sa mga mata ni Amihan, tila nagkaroon ito ng lakas ng loob. Ito, sabi ni Sister Pag-asa, habang nanginginig na iniabot ang USB. Hindi ko sinasadyang marinig, Ginoo, ang pag-uusap ng mami ninyo at ni Dr. Reyes tungkol sa paggawa ng mga pekeng dokumento laban kay Doktora Diwa. Nirecord ko gamit ang aking telepono. Inilipat ko sa USB na ito. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Amihan. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina ang may pakana ng lahat. Alam na niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang marinig, ang kumpirmasyon mula sa isang saksi ay ibang klase ng sakit. Isang sakit na may kasamang matinding galit. Kinuha niya ang USB. Ang maliit na piraso ng metal na ito ay parang napakabigat sa kanyang palad. Ito ang kaligtasan ni Diwa. At ito rin ang magiging katapusan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Amihan. Isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Sister, sumama po kayo sa akin, sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Kailangan natin ng pinakamahusay na abogado sa buong Pilipinas. Dinala niya si Sister Pag-asa sa opisina ni Attorney Ricardo De Leon, isang kilalang human rights lawyer at mortal na kaaway ng mga mayayamang nang-aapi. Sa loob ng opisina, habang pinapakinggan nila ang laman ng USB, ang bawat salita mula sa recording ay parang lason na tumatagos sa pandinig ni Amihan. Ang malamig at kalkuladong boses ng kanyang ina habang inuutusan si Dr. Reyes na sirain ang buhay ni Diwa. Gawin mong miserable ang buhay niya. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa.
Pagkatapos marinig ang lahat, si Attorney De Leon ay tumingin kay amihan. Handa ka ba sa laban na ito, iho? Ang babanggain natin ay hindi lang basta isang makapangyarihang tao. Ina mo ang pag-uusapan natin dito. Tumingin si amihan sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng lungsod ng Hiraya. Ang mga gusaling iyon ay simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya. Isang kapangyarihang ginamit para manakit at mang-api. Handa na po ako, sagot niya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Matagal na po sana akong naging handa. Ang unang hakbang na kanyang ginawa ay umuwi sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, payapang nagbabasa ng libro na tila walang nangyari. Nasaan ka galing? Tanong ni Doña Fidelisa. Hindi man lang nag-aangat ng tingin. Galing po ako sa katotohanan, Mami, sagot ni amihan. Inilapag niya ang isang kopya ng audio file sa mesa. At ngayon, oras na para harapin ninyo ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni amihan ang gulat at takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang maskara ng pagiging kalmado nito ay unti-unting nababakbak. Saan mo nakuha yan? Nanginginig ang boses nito. Hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga, tapos na ang laro ninyo. Mula sa araw na ito, kakalabanin ko kayo. Pananagutin ko kayo sa lahat ng ginawa ninyo kay Diwa. Wala kang utang na loob! Sigaw ng Donya. Ngayon ay tuluyan nang nawala ang kontrol. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, kapag ginawa mo yan, itatakwil kita. Wala kang makukuhang kahit isang kusing sa yaman ng pamilyang ito. Kung ang yaman na yan ay nabahiran ng dugo at kasinungalingan, mas gugustuhin ko pang maging isang pulubi, matigas na sabi ni amihan. Tumalikod na siya. Maghanda na po kayo, Doña Fidelisa. Dahil sa korte na tayo magkikita. Ang huling narinig niya pag-alis ay ang tunog ng isang bagay na nabasag. Ang mga sumunod na araw ay naging napakabilis. Ginamit ni amihan ang lahat ng kanyang natitirang impluwensya at pera para mapabilis ang proseso. Si Diwa ay pansamantalang nakalaya sa bisa ng piyansa. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang maliit na silid sa kulungan. Bago pa man siya makalabas, walang nagsalita sa una. Tanging ang rehas na bakal sa pagitan nila ang saksi sa kanilang mga titig. Sa wakas, si amihan ang bumasag sa katahimikan. Inilapit niya ang kanyang kamay sa rehas. Ang mga daliri ay nanginginig. Diwa, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Hinayaan kong saktan kanila. Hinayaan kong wasakin nila ang mga pangarap mo. Pero ngayon ako naman ang lalaban para sa'yo. Kahit anong mangyari, ipinapangako ko, hindi na kita iiwan ulit. Tumingin lang si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay hindi mabasa. Ngunit sa halip na itulak ang kanyang kamay, dahan-dahan nitong inilapit ang sariling kamay at hinawakan ang kanyang mga daliri. Isang simpleng haplos. Ngunit para kay amihan, iyon ay sapat na. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang araw ay puno ng mga teknikalidad at mga akusasyon mula sa panig ng taga-usig, gamit ang mga pekeng dokumento na gawa-gawa ni Dr. Reyes. Mukhang dehado ang panig nila Diwa, ngunit sa pagtatapos ng sesyon, tumayo si Attorney De Leon. Your Honor, anunsyo niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Bago po tayo magtapos, nais lang po naming ipaalam sa hukumang ito na sa susunod na pagdinig,
mayroon po kaming ipipresentang isang sorpresang testigo. At sino naman ang saksing iyan, attorney? Tanong ng hukom. Ngumiti si Attorney De Leon, isang ngiting puno ng kumpiyansa, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Fidelisa na nasa kabilang panig. Ang pangalan niya po ay Liwayway Reyes, ang tunay na biktima ng pinakamatagal na krimen na naganap sa sentro medikal ng Silangan. Ang paghuhukom. Ang courtroom ay parang isang yelo. Bawat paghinga, bawat pag-ubo ay umieko sa nakabibinging katahimikan. Para kay Diwa, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan, nanlalamig at nanginginig. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Fidelisa. Ang muka ay isang perpektong maskara ng kumpiyansa at pagkamuhi, na tila isa lamang siyang manunood sa isang dula. The prosecution rests its case, Your Honor, anunsyo ng abogado ng mga De Villa. Tumayo si Attorney De Leon. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit may bigat. Your Honor, bago po namin tawagin ang aming testigo, mayroon po kaming isang maikling ebidensya na nais naming iparinig sa buong korte. Nagkatinginan ang mga tao. Pumayag ang hukom. Isang technician ang nag-set up ng isang speaker system. Ang katahimikan ay naging mas matindi pa. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang pumunit sa hangin. Isang boses na kilalang-kilala ni Diwa. Ang boses ni Doña Fidelisa. Gawin mong miserable ang buhay niya. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa gallery. Si Doña Fidelisa, na kanina lang ay kalmado, ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng di makapaniwalang pagkasuklam. Nagpatuloy ang recording. Ang nanginginig na boses ni Dr. Reyes na tumatanggi sa una at ang matigas at mapag-utos na boses ng Donya. Lahat ng bagay ay nagiging totoo kung ito ay nakasulat sa opisyal na papel at may pirma ng isang respetadong doktor. Tulad mo. Pagkatapos ng huling salitang iyon, katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kay Doña Fidelisa at kay Dr. Reyes, na ngayon ay parang isang basahan na nabuhusan ng malamig na tubig. I object, Your Honor. This is inadmissible. It was illegally obtained, sigaw ng abogado ng Donya. Your Honor, mahinahong sagot ni Attorney De Leon. Ang recording na ito ay ibinigay ng isang concerned citizen na narinig ang pagpaplano ng isang krimen. At kung may pagdududa pa po tayo sa katotohanan nito, lumingon siya kay Dr. Reyes. Dr. Reyes, sa ilalim ng iyong sinumpaang tungkulin, totoo ba ang narinig naming pag-uusap na ito? Si Dr. Reyes ay yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Umiling siya, pagkatapos ay tumango, bago tuluyang humagulgol. Totoo po, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako. Pinilit lang po ako. Gumuho ang unang pader ng depensa ni Doña Fidelisa. Ngunit hindi pa tapos si Attorney De Leon. Your Honor, the defense calls its final witness to the stand, Mrs. Liwayway Reyes. Ang pinto sa likod ng korte ay bumukas. Iniluwa nito ang isang wheelchair na dahan-dahang itinutulak ng isang nurse. Nakaupo roon si Liwayway, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida. Ang buhok ay maayos na nakapusod.
Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang mga mata ay may bakas ng kalituhan at takot. Habang dumadaan siya sa gitna, ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang kanyang presensya, kahit sa isang wheelchair, ay may dalang isang misteryosong bigat. Umupo si Diwa ng tuwid. Ang puso niya ay dumadagundong. Kayanin mo, inay, para sa atin. Nang mailagay na si Liwayway sa witness stand, lumapit si Attorney De Leon nang may buong paggalang. Ginang Reyes, maaari niyo po bang tignan ang babaeng nakaupo sa kabilang panig? Itinuro niya si Doña Hidelisa. Kilala niyo po ba siya? Dahan-dahang lumingon si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakipagtagpo sa mga mata ni Doña Hidelisa. Sa simula, wala. Blanko. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagtititigan, isang kislap ang nagsimulang mabuhay sa mga mata ni Liwayway. Ang blangkong tingin ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay pagkalito. At sa huli, lagim. Ang payapang muka ni Liwayway ay biglang nagbago. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa braso ng wheelchair. Isang imahe. Ang tuktok ng isang bangin. Ang malakas na hampas ng hangin. Ang tawa ng isang kaibigan. Pagkatapos, ang pagbabago sa muka nito. Mula sa pagkakaibigan tungo sa kasakiman. Ang ngiti na naging isang ngising demonyo. Ang mga kamay na dapat sana'y aakay sa kanya ay ang siya palang nagtulak. Hindi! Bulong ni Liwayway, umiling-iling. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ang pagbagsak. Ang dilim. Ginang Reyes? Tanong ni Attorney De Leon. Biglang itinaas ni Liwayway ang isang nanginginig na kamay at itinuro si Doña Hidelisa na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Siya, sabi ni Liwayway, ang boses ay garalgal sa simula, ngunit unti-unting lumalakas, puno ng sakit at katotohanan. Siya ang may gawa. Tinulak niya ako. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog sa courtroom. Order in the court! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinapalo ang kanyang gavel. Kaibigan ko siya! Patuloy na sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay bumabagsak na ngayon sa kanyang mga pisngi. Manloloko! Magnanakaw! Mamamatay tao! Tinulak niya ako! Ang kaibigan ko! Sinungaling! Sigaw pabalik ni Doña Hidelisa. Tuluyan nang nawala sa sarili. Nababaliw ang babaeng yan. Walang dapat maniwala sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay lumabas na. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Liwayway ay hinanap ang isang mukha sa karamihan. At nakita niya ito. Ang kanyang anak. Ang anak na iniwan niya hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa isang trahedya. Ang galit sa muka ni Liwayway ay napalitan ng isang emosyong mas malalim pa. Pangungulila, pagmamahal, pagsisisi. Anak ko, ang dalawang salitang iyon ay hindi isang sigaw. Isa itong bulong na puno ng pag-ibig, na tila huminto sa oras at tumagos sa puso ni Diwa. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Diwa ang sarili. Tumayo siya, tumakbo, at niyakap ang kanyang ina sa witness stand. Walang pakialam sa korte, sa hukom, o sa mundo. Inay! Iyak niya. Inay,
Nandito na ako. Ang paghuhukom ay tapos na. Nagpalo ang hukom ng kanyang gavel sa huling pagkakataon dahil sa bigat ng mga testimonya at ng mga bagong ebidensya. Ang hukumang ito ay nag-uutos na arestuhin si Doña Fidelisa Velez de Villa para sa mga kasong attempted murder, fraud at perjury, habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. 2 pulis ang lumapit kay Doña Fidelisa. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Nagwawala nitong sigaw habang pinupusasan. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Akin ang lahat. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayong lahat. Ang mga salitang iyon ay unti-unting humina habang kinaladkad siya palabas ng courtroom. Ang kanyang paghahari ng kasamaan at kasinungalingan ay tuluyan ng nagwakas. Sa gitna ng nagkakagulong korte, tanging ang mag-ina na lang ang mahalaga. Magkayakap, umiiyak. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, sila ay muling buo. Ang bagong bukang liwayway. Ilang buwan ang lumipas. Ang ingay at gulo ng paglilitis ay napalitan ng isang payapang simoy ng hangin. Ang lungsod ng Hiraya ay tila bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit para sa mga taong sangkot sa istorya, ang lahat ay nagbago. Si Doña Fidelisa ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kanyang pangalan, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Ang sentro medikal ng Silangan ay legal na naibalik sa tunay na may-ari nito, si Liwayway Reyes. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakasulat sa anumang legal na dokumento. Ito ay nakaukit sa mga puso. Nakatayo si Diwa sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nilalaro ng papalapit at papalayo na alon. Ang hangin ng dagat ay sariwa. Tila hinuhugasan ang lahat ng sakit ng nakaraan. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Amihan. Hindi na ito ang balisang lalaki na takot sa sarili nitong anino. Ang mga pagsubok ay nagbigay sa kanya ng bigat at kapanatagan. Ang ganda ng paglubog ng araw, sabi ni Diwa. Ang kanyang tingin ay nasa kulay kahel na kalangitan. Mas maganda ka, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Diwa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Mula nang matapos ang paglilitis, si Amihan ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hindi bilang isang nanunuyong kasintahan, kundi bilang isang kaibigan, isang suporta. Binigyan siya nito ng espasyo para maghilom, para muling buuin ang relasyon niya sa kanyang ina, at para muling hanapin ang kanyang sarili. Diwa, nagsalita muli si Amihan. At sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay may halong panginginig. Huminga ito ng malalim bago lumuhod sa buhanginan. Nagulat si Diwa. An, tumayo ka. Hindi, sabi nito. Tinitignan siya mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sinseridad. Dito ako dapat, sa ibaba. Dahil napakaliit ko noong mga panahong kailangan mo ako. Diwa, alam kong walang kapatawaran ang kaduwagan ko. Alam kong sinaktan kita sa paraang hinding-hindi kayang burahin ng kahit anong salita. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko sa'yo at sa buong mundo na gagastusin ko ang bawat araw ng buhay ko para patunayang karapat-dapat ako sa'yo. Hayaan mo akong mahalin ka ulit sa tamang paraan ngayon. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Diwa.
Ang puso niya, na minsan ay naging bato, ay unti-unting lumambot. Nakita niya ang pagbabago kay Amihan. Nakita niya ang lalaking handang talikuran ang lahat para sa kanya. At sa kabila ng lahat ng sakit, alam niyang ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay hindi kailanman naglaho. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at tinulungan si Amihan na tumayo. At sa pagtatagpo ng kanilang mga kamay, isang bagong pangako ang nabuo. Isang pangakong mas matatag, mas totoo. Sa di kalayuan, sa isang bench na nakaharap sa dagat, nakaupo si Liwayway, nakabalot sa isang mainit na shawl. Pinapanood niya ang dalawa nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang memorya ay hindi pa 100% bumabalik, ngunit ang mahalaga ay naroon na. Ang pagmamahal niya para sa kanyang anak, ang pasasalamat niya sa buhay. Lumapit ang dalawa sa kanya. Inilagay ni Liwayway ang kanyang kamay sa ibabaw ng magkahawak na kamay ni Diwa at Amihan. Ang pagpapatawad, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw, ay regalo natin sa ating sarili. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, isang maliit na seremonya ang idinaos sa lobby ng ospital. Naroon ang mga tapat na nurse, kasama na si Sister Pag-asa, ang mga doktor na naniniwala pa rin sa kanya, at ang kanyang mga pinakamalapit na kaibigan. Isang bagong pangalan ang nakasulat sa harapan ng ospital. Hindi na sentro medikal ng Silangan, kundi Liwayway Medical Center, isang pangalan na simbolo ng pagbangon mula sa dilim. Muling isinuot ni Diwa ang kanyang puting bestida. Sa pagkakataong ito, wala na itong bigat ng sumpa. Ito ay sagisag ng kanyang panalo, ng kanyang misyon. Tumayo siya sa isang maliit na entablado sa pagitan ni Amihan at ng kanyang ina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong lobby. Ang ospital na ito ay minsan nang naging simbolo ng negosyo at kasakiman. Ngunit ngayon, sa tulong ninyong lahat, sisimulan natin ang isang bagong kabanata. Dito sa Liwayway Medical Center, ang bawat buhay ay mahalaga. Ang bawat puso ay may karapatang tumibok, mubok. Ang ating bagong misyon ay hindi lang magpagaling ng sakit, kundi magbigay ng pag-asa. Dahil natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa malasakit at sa mga buhay na ating naililigtas. Pumalakpak ang lahat. Sa gitna ng mga palakpak, hinawakan ni Diwa ang kamay ng kanyang ina sa isang tabi at ang kamay ni Amihan sa kabila. Tumingin siya sa malaking salamin sa lobby. Nakita niya ang refleksyon nilang tatlo. Isang pamilyang binuo ng pagsubok, pinatatag ng pag-ibig, at pinagbuklod ng pag-asa. Nakangiti silang tatlo, nakatingin sa bukang liwayway na sumisilip mula sa mga bintana ng ospital. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Doktora Diwa Montecillo. Isang kwento na nagpatunay na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang hatid ang pagsikat ng araw. Ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot sa kwentong ito ay ang katotohanan na ang integridad at paninindigan sa tama ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang uri ng kasamaan. At ang pag-ibig, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pamilya, at pag-ibig na handang magpatawad, ang siyang tunay na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay
at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Diwa, Amihan at Liwayway? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.